Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports, Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. Ang buhay maraming pagsubok, kaya sa bawat hamon dapat pedal lang ng pedal hanggang sa marating ang tuktok ng tagumpay. It's a beautiful Saturday mga kabahagi and kawan. Kamusta naman kayo? Syempre, usapang sports na naman tayo. I'm Kathy G and welcome to Sports Minded. Isang oras na naman tayo magkakasama-sama para pag-usapan ang mga kaganapan sa mundo ng palakasan and of course makibahagi sa buhay-buhay ng ating mga iniidolong atleta. Alam nyo, marami na ngayon ang health conscious, 'di ba? Kaya naman ang pagbibisikleta ang isa sa nakahiligan ng marami to be fit and of course, para na rin makaiwas sa tindi ng traffic OA, 'di ba? Mabilis ka naman makakarating sa pupuntahan mo nakapag-exercise ka pa, 'di ba? Maliban na lang kung gusto mo talaga ng sasakyan, nandiyan naman ang ML Car Loan, 'di ba? Napapakinggan po muna tayo sa lahat ng Radyo Pilipino and 1FM stations nationwide. All is streaming at www.radiopilipino.com, www.1fm.ph. Bisitahin rin po ang ating Facebook na Radyo Pilipino and 1FM. Ganun din po ang ating YouTube. You may text in sa 0968-898-2503. Ayan, kapit lang mga kabahagit kawan dahil mamaya makakasama na natin ang ating guest for today. But before that, eto muna ang ating one for the books. Here's one for the books. One for the books. One for the books. Alam niyo ba na ang cycling sport ay unang na-establish noong May 31, 1868? Sa Paris, France ha, ang unang race na ito ay may 1,200-meter course. Yan ang ating one for the books. Here's one for the books. One for the books. One for the books. Mapaprofessional man o hindi, napakarami na nating nakikitang mga cyclist, mga nagbibisikleta, mula matanda hanggang bata nagbibisikleta na. Pero alam nyo ba na merong 1,275 professional cyclists sa buong mundo? Itong 1,275 na ito ay nahati sa 17 world teams 15 pro conti teams at 19 continental teams. At ang bawat team ay may approximately 25 na miyembro. Another one for the books. Here's one for the books. One for the books. One for the books. Iba-iba rin ang klase ng bisikleta. Di ba meron yung mga gulong na matataba, may gulong na mapapayat, meron din mga mountain bike mahaba. So, depende naman di ba? Iba't ibang klase po yan. Pero alam nyo ba na ang pinakamahabang bike ay 135 feet at 10.7 inches long? Ang company Santos and University of South Australia ang bumuo nito noong 2015 at napatunayan nila ito sa Guinness World Records. Another one for the books. Yan po nalaman na natin ang mga kaganapan sa mundo ng pagbibisikleta, sa mundo ng cycling. Kaya dyan lang kayo dahil may idea na kayo kung sino ang makakasama natin ngayong araw na ito. Huwag bibitiw, magbabalik po ang inyong Sports Minded dito lang sa Radyo Pilipino and 1FM. And we are back here sa Sports Minded. Kathy G po inyong kasama and this time I'll introduce na ang ating guest for today. Ayan, medyo kabado yung ating guest kaya medyo pasiyahin natin ng konti. Ayan. Pero bago ko siya ipakilala sa inyo, ang ating pong guest for today, siya po ay member of the Philippine National Cycling Team,
Fourth place in the 2022 Taiwan Women's Open Challenge. Philippine National Champion in the 2022 Women's Criterium Race. 3 times Philippine National Champion in Women's Road Race in 2015, 2018, and 2022. 3 times Philippine National Champion in Women's Individual Time Trial in 2015, 2019, and 2022. Gold medalist in the 2019 SEA Games in Women's Individual Time Trial. Bronze medalist in the 2019 SEA Games in Women's Road Race. Tingin ko naman hindi na siya kakabahan. Let's all welcome mga kabahagit kawan ng ating professional road racing cyclist, Miss Jermine Prado. Hello, Jermine. Hello po, magandang hapon po. Okay ka lang? Relax lang? Okay lang po. Oo. Meron pa ba ako nakulang doon sa mga achievements mo? May kailangan pa ba tayo? Wala naman po. Meron pang susunod? Sa susunod na interview, meron na madadagdag pa dyan, diba? Oo. Jermine, ito muna. Please tell us your story. Kamusta ka? And, go ahead. How are you? Okay naman po. Okay na okay ba? Saan ka ba lumaki, Jermine? And saan ang family mo talaga? Bale, yung family ko po is taga Mindanao po talaga. Ang father ko po Cotabato. Okay. And ang mother ko naman po ay Tagum City sa Davao. Sa Davao. Malapit sa Oh. Opo. At naging dayo po kami sa Quezon, kaya naging taga Quezon po ako. Sa Pagbilao, Quezon po. Oh, naku ha, lahat ng mga nabanggit mo, may istasyon tayo dyan. Batiin mo muna yung ating mga kababayan, DXW Davao, ating, in your dialect there. Bisayang Hilaw po. Bisayang Hilaw ba? O sige, pinaghalo natin Tagalog na taga Quezon at Apo. Bisaya. Go ahead muna, Jermine. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. At maraming po salamat sa lahat ng mga nakikinig. Yun po. Jermine, how are you how many are you in the family? 4 po kami na magkakapatid po. Isang lalaki po, tapos 3 pong babae. Ako po yung panganay. Okay. Lahat ba kayo cyclist? Ay, hindi po. Ako lang po yung cyclist po. Tapos yung mga kapatid ko po, nag-aaral po yun. Kasi po nagtatrabaho. Okay. Paano ka nag-start sa pagbibisikleta? Bata ka pa lang ba, Jermine? Mahilig ka na sa pagbibisikleta? Meron kasi akong kaibigan na parang nagbabike-bike. Nakikita ko lang siya nung bata pa ako. Pero nagka-interest din po ako nung parang lumaki na po ako. Kasi ang purpose ko lang naman po sa pagbabike is lang po, transportation lang po. Doon, kasi way back sa province. Medyo malayo kasi yung school ko. Okay. Tapos mahal yung pamasahe. Ginagamit ko pong transportation yung pagbabike ko. Yung pala, nakakapag-ensayo na pala ako. Doon po kasi ako nag-aaral sa dati sa TESDA po. Sa TESDA? Sa Malikboy. Opo. So, gaano kalayo yung binibisikleta mo from your house to the school? Ang mga lang naman po yun, mga 16 kilometers lang po. Mula Pagbilao po, hanggang doon po sa Sigsag. I see. Apo. Dito na to sa Quezon. Doon Quezon na po. You were born, Diyan po ako nag-start. pero dito ka na pinanganak sa, dito na sa Quezon. Diyan na po ako lumaki sa Quezon po. I see. Akala ko, I was thinking na from there pa sa Davao, ang layo, 'di ba? Akala ko doon yung Opo. Pero 16 kilometers lang 'yon. Papunta po, tapos pabalik. Bale, sa 32 siya. Oo. Pero umaahon pa rin ako pag walang ginagawa. Umaahon po ako doon sa Sigsag. Sa Bito ko ang manak ko kung tawagin. Doon po. Pero nung bata ka, nahilig ka rin ba sa pagbabike? Sakto lang po, umaangkas-angkas lang. Tapos nadidisgrasya yun. Oo. Pero yung saktong lang, syempre, 'di ba? Opo. Pag bata ka, minsan curious ka, tapos eventually I tried once na nagbike, tapos sumemplang. Meron pa nga incident na yung rough, yung alam mo yung sa bukid, 'di ba? Opo, I was opo. about to ask you that Oo, kasi gusto kong malaman, 'di ba, yung minsan may mga parang terrain na ganun. Lalo Opo. na babae. Hindi ba mahirap, masakit? Mahirap po talagang magbisikleta kasi lalo na yung masarap magbike kung mabagal lang, chill lang. Chill lang yon. Pero kung magbabike ka ng training talaga na pambato ka na ng Pilipinas or naglalaro na kayo sa ibang bansa, sobrang hirap, ang hirap ng training kasi
bukod sa pagbabike, hindi lang pagbabike yung gagawin mo. Marami pang iba. Kailangan may magko-core training ka rin. Yun po. Pero going back, Jermaine, dun sa pag dun ka pa lang sa natututo ka pa lang magbike. How old are you nung talagang natuto ka na magbike? On your own, yung hindi ka na umaangkas. Nag-start lang po kasi akong magbike, parang may pan-ride lang kasi noon 2007, 2008. Tapos stop just siya. recent Isang beses lang. lang yun. Opo, may pan-ride lang sa Quezon. Tapos stop na po ako magbike. Tapos sabi ko parang gusto kong magbike. Parang nagbalik po ako 2012 na. Umuwi kasi kami sa Mindanao na benta yung pinili ng tatay ko na bike. Tapos 2012 po, yun po, nag-start po ulit akong magbike. Yun nga po, transportation lang po. Doon po nag-start na nagbabike-bike na ako, ganun. Tapos, okay. mahirap pero kaya naman po. Oo. Naliligo na lang ako doon sa school. Malapit po doon sa DNR. Oo, kasi kapag nagbike ka, talagang sagap mo lahat ng alikabok at dumi, di ba? Opo. Oo. Pero yun nga, di ba? Usual kasi sa atin, ng mga bata tayo, di ba? Yun ang unang pinapatry sa atin na transportation, yung pagbabike eh. Di ba? Nung bata ka, Opo. with assistance, yung ba na-experience mo yon, Jermaine? Yung ina-assist ka pa ng iyong tatay or nanay na sa pagbabike and then they'll let you go alone na lang? Walang ganon. Hindi po. Walang ganon. Wala pong ganon. Tagang kusa ka na lang natuto. Parang ganon. Kasi ayaw nila rin na magbike ako kasi ang isip kasi rin ng mga magulang. Katakot, baka madidisgrasya. madisgrasya. Yes. Opo. Kasi syempre ang dami rin na mga sasakyan, nasa kalsada pa kami. Kaya hindi talaga, sa totoo lang maraming may ayaw. Lalo na dati, hindi pa ako talaga athlete. Oo. Wala kang mararating, ganyan. Puro ka bike. Isip-isip ko nga, dami ko nang narating, dami ko nga napuntahan. At hindi nila alam yung pagbabike mo, ang dami mo pwedeng mapuntahan. Tingnan mo, sa pagbabike mo, narating mo na yung pagiging gold medalist sa SEA Games, di ba? Opo. Alam mo, Bukod po doon, nakakapunta ka sa iba't ibang lugar. Correct. Nakakapunta ka ng, yung Baguio, napakahirap puntahan. Talaga? Pero pag nakabike, okay lang. Oo. Yung mga ganun po, nakakapunta ka sa mga lugar. Ikaw ba, Jermaine, kapag may time pa na gusto mo, me time lang, parang alone, or gusto mo mag-relax, do you go alone with your bike lang na parang go somewhere else, parang ganyan tamang tambay lang? Opo, madalas. Kasi kalimitan yung mga bata ayaw na sumama sa amin. Tamad na. Oo. Minsan kasi, syempre nag-training din po kami, iba rin yung ginagawa namin. So, yung mga bata minsan nahihirapan. Yung mga bata rin na ayaw sumama. You've mentioned kanina na nag-bike ka going to Baguio. Hindi ba pagod sa hita yun, ngawit? Di ba paakyat ng Baguio kasi syempre pataas yun eh. Ng bundok. Sobrang hirap. Bali nung nakaraan lang po, naglaro kami ng Ride Out Manila KOM Challenge. Galing siya ng San Nicolas, aahon ng Maliko. Pagkatapos ng Maliko, aahon naman siya ng basta paahon po ng papuntang Baguio. Hindi ba masakit Baguio sa naman. Ang Buklao tapos aahon ng Baguio. Sobrang hirap kasi 167 kilometers. Wow. Tapos puro ahon. Tapos 5,000 elevation po siya. So, kamusta Tapos naman ang mga 46 hita nyo nun? Mga binti Sobrang sakit, nyo? ma'am. Kinabukasan kasi medyo hindi kami ready dun sa race na yon. Pero tune-up race na rin siya kasi may upcoming event po kami ng mga bata ni Kim at Angges sa Korea ngayong darating na May. Nandun po kami sa Korea. Hindi ba nakakatakot kapag pababa na? Di ba, syempre kapag ganyan na matarik, papunta, like in Baguio, pataas. Opo. How about yung pababa? Hindi ba nakakatakot yun? Baka ma-slide ka, ma-slide. Yung control ba nung pedal? To be honest po, nakakatakot talaga. So, lakasan ng loob ba to? Opo, matatakotin din po ako sa lusong. Pero pag laro na, syempre, kailangan mong alisin. Kasi pag sa laro, patay kung patay. Pero sa mga bata, yung mga bata na hindi pa nakaka-experience ng semplang, yung bibilis nila talagang sobrang tulin. Bago tayo pumunta dyan sa mga experiences mo na yan ng mga pagsemplang, we all know, Jermaine, madali lang matuto ng pagbibisikleta, di ba? Pero yung sumabak sa competition at pagiging pro, kanina, you were telling us, hindi ganun kadali. Pero bakit yan yung napili mo na sport? Ano ko ba?
Ito po yung napili kong sports kasi nag-run din naman ako, nag-swimming din naman ako. Pag Mhm. nag-swimming naman ako, hindi naman ako mahilig maligo. Oo. Kaya sabi ko mag-ano na lang ako, mag-bike na lang ako. Kasi yung bike, pag lulusong na, titigil ka ng tipa. Oo. Eh pag yung run naman po, dire-diretso. Kahit maglakad ka, ang hirap pa rin. Di ba, ma'am? Oo. Yun po, kaya napili ko rin po yung pagbabike. Pero talagang mode of transportation ka lang po talaga yun, ma'am. Oh. Tapos hindi ko inaasahan, sabi ko, nag-iensayo na rin pala ako. Tapos yun, nagsumabak po ako ng karera hanggang sa yun po, nagdire-diretso na po. Jermaine, ano yung masasabi mo na mahirap na part sa cycling sport? Is it sa yung pabike muna ba ng magandang pagpili ba ng magandang bike? Mahal ba ang aabutin sa mga balak o pero walang budget dyan na gustong matuto magbike? Eh, tapos may relatives ka abroad. Baka pwede nyo naman po pa ML Kwarta, padala nyo na lang. Kayo ng budget doon. Oo. Ano masasabi mo? Mahirap ba sa part na yung cycling sport? Ano yung pinakamahirap? Mahirap po sa cycling na sports. Sobrang daming eh. Mahirap po talaga din kasi unang-una po napakamahal po ng bike. Mhm, mhm. Parang sa totoo lang, parang pangmayaman siya na sports. Parang Kasi kotse rin ba to? hindi ka, minsan mas mahal po sa kotse. Talaga? Oo. Kasi mas mahal sa motor. Pero depende pa rin po sa kung may mga sasakyan din naman na Mhm, Pero mhm. halos kapresyo po siya. Ah, yun po, okay na po yung mga 100,000. Medyo okay na rin po yung gamitin na pang-karera. Pero ang dami pa rin po pag kunyari nasira yung pyesa, nasira yung may kailangan kang palitan, napakahirap. Katulad po ng gulong, for example, gulong pa lang. Mhm. Buti pa yung gulong ng motor kasi yung gulong ng motor medyo mura lang. Sa bike, isang piraso, 3,000 na. Okay. Ganun po Oo, kamahal oo. yung Mhm. Sobrang mahal po. Pero kung love mo naman po, kung passion nyo, Bibigay mo naman lahat, no? opo, gagastusan. Oo, basta Pero punong-puno po, ng laman yung ML opo. wallet mo, walang problema doon. Sige lang, bili ka lang ng bili. Yung bang, Pero po oo, go ahead. nagpapasalamat po ako kasi may sponsor po kami. Ayun, I was Pero about kung to wala, ask hindi ko po that. kakayanin. Opo. Oo. So yung bike mo, sponsored yan? Sponsored bike yan? Pwede ko kaya pong banggitin? Okay lang po. Sige, go ahead. Ang nagbigay po ng bike ko, nagpapasalamat po ako, nakapaglaro po ako ng SEA Games. Yung frame lang po Mhm. si Senator JB po. Mhm. Inanahan niyo po ako ng nasa 285,000 po. Wow. Tumutulong po talaga siya sa mga Yung mga atleta. athletes. Marami po siya tinutulungan din po. Mhm. Kaya po nagpapasalamat po ako, may nagamit po ako. Tapos sa sa pyesa naman po, Shimano naman po. Mhm. Worth of nasa rin po yung si Shimano eh. So, mahal. Parang nasa 300,000 din po ata. Wow. So talagang ginto Ganun po ang mga kamahal. ang bisikletang sinasakyan mo. Pero Bukod pa po yung wheelset na Oo. nasa 60,000. Mga ganun po. Oo. Na sobrang mahal po ng sa bike. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng sponsor po namin. mm Kung wala po kayo, hindi po kami makakasurvive ng mga bata. Kasi tatlo lang po kami sa team. Kami Correct. pong tatlo po. Actually, yan naman talaga din eh. Marami ang mga athletes natin ang gustong sumabak dun sa sports na kanilang ginagalawan. Yet, lack of budget. 'Di ba? Opo. Yet, Sobra po. walang mga hindi alam kung saan makakuha. Good thing, may mga good heart na willing to sponsor, willing to give, 'di ba? Para matuloy yung sport Opo. na gusto ng isang atleta. And of course, ML Kwarta Padala is very, very easy. Pwede sa mga gusto mag-sponsor, nandyan sila. Jermaine, kamusta ang training? 'Di ba? Rain or shine practice ba? Pero paano ngayon, lalo na super init ng panahon, bilad sa araw. Tapos, hindi ba mahirap? Dapat hydrated ka lagi. Pero, sasagutin mo yan, Jermaine. We'll just pause for a short break. Magbabalik ang Sports Minded. Dito lang, alam nyo naman ngayon yung nararanasan nating sobrang init. Grabe, di ba? Nakakainit ng ulo, ang init-init ng paligid mo. Tapos pag lumabas ka, alam mo ngayon, parang ang mga tao takot talaga eh. Lumabas lang ng konti, parang magliliyab ka na sa sobrang init. What more pa, para sa mga cyclists natin, what more pa doon sa mga wala talagang bubong ang kanilang transportasyon or kanilang ginagamit para sa kanilang sports. Jermaine, kamusta ang training?
rain or shine ba ang practice nyo? And papaano? Lalo na ngayon super init ng panahon. Mahirap. Bali po, rain or shine po talaga. Tapos, Okay. good thing naman po kasi meron po kaming indoor na smart trainer. Ito po, Saan? meron po ako dito sa likod na nilalagay po dyan yung bike. So, pwede po kayong makakapag-training po kayo Yun po, na nasa bahay lang. para sa ating mga listeners. Pinapakita ni Jermaine, meron sila kapag ganitong sobrang tindi ng init or rain or shine, meron sa indoor. So para Opo. siyang yung, alam nyo yung sa stationary na parang training bike. I mean, pag nag-exercise ka, it's like that, diba? Tapos may fun, parang ganun ba yan? Opo. Ayun, para sa benefit of our listeners. So ganun po yung itsura nun. So doon, pwede. Yun ang pinaka-training nyo. Opo, pwede po. Kasi may monitor din po kayo. Pwede kayong manood. Magda-download din po kayo ng parang laro din po na may mga kasama din kayo naglalaro. So, pag okay. ahon, bumibigat siya. Pag lusong, gumagaan siya. Ay, Halos same lang din po. Oo. Ganun pala. Ano yan? Is it Opo. bago lang tong ano na to? Medyo matagal-tagal na rin po O siya, ito ma'am. talaga yung Pero- ginagamit nyo? Kayong mga professional cyclist? Opo. Ayun. Opo. So, Kasi may laro din po siya ng may mga laro din po siya sa katulad po ng World. Naglalaro din po ng indoor ng ganun. So kapag umuulan, or eto like ngayon, sa sobrang tindi ng init ng araw, dyan muna kayo. Opo. Yan muna ang training. Oo. Jermaine, totoo ba na nakakaliit ng tiyan kapag nagbabike? Kasi gusto ko nang mag-career ng pagbabike eh. Joke. Yan po mga kuson. Parehas eh. Parehas. Saan ba? Tama ba? Nakakaliit ba ng tiyan ng pagbabike? Nakakaliit naman po, ma'am, pero kailangan din nakokontrol mo din yung kinakain mo. Kasi baka mamaya mas marami naman yung kinakain mo kaya sabi niya burn mo po. Sa bagay. Oo. So, Kasi ganun din po ako, mabilis po ako lumaki kaya hindi naman po ako nagda-diet pero minsan nililimitahan ko rin. Kasi pag kumain din ako sobrang dami din talaga. Minsan sobrang pagod siguro. oo, syempre. So, may tulong. May tulong. But you have to, Opo. tulungan Meron mo rin po, yung nakakalit po kasi malaki po ako dati. tulungan mo rin yung pagkain mo. Huwag Opo. masyado, 'di ba? Oo. Syempre, Jermaine, like ikaw, babae, 'di ba, cyclist. Parang it's more on the lalaki side the men's side, yung pagbabike, 'di ba? Pagdating sa babae Opo. kasi parang nakakalaki ng hita. Is it true din ba na lalaki ng bongga ang mga hita mo, mga muscle mo sa legs? Sa tingin ko, ma'am, depende sa genes mo o kaya depende sa kung nagmana ka siguro sa tatay mo na malaking kato. Kasi sa akin, slim Wala. kami. So, ganun Wala po. normal. I see. Parang pag nag-abroad nga kami, parang wala lang. Yung mga kalaban namin, ang lalaki ng hita, ang lalaki ng siguro ganito rin talaga yung build ng katawan ko. Kahit po yung kasama kong dalawang bata, ganun din po sila. I see. So, lang nagiging din po kami. muscle lang talaga. Opo. Pero maliit lang po. I see. Kasi may mga exercise din po na ginagawa sa cycling na hindi pwede po dun sa yung masyadong nagbubuhat talaga na sobrang bigat. Ganun po. Depende po kasi sa laro. I see. Kasi minsan baka pag nakita mo, uy, cyclist yan. Ang laki ng ang laki ng Meron hita. po talaga Ganyan. mga malalaki po yung meron din po talaga. Pero depende nga rin po sa siguro genes. opo, Mm-mm. and sa build po ng katawan. Ayun. So, depende pala yan. Pampaganda rin Opo. ng likod, di ba? Ng puwet. Di ba? Kasi syempre, di ba, yun ang sinasabi kapag you keep on, yung exercise mo na parang lagi nagmo-move yung legs and mo, ang gumaganda sa'yo is the lower part. Ang ganda, ang sexy siguro ni Jermaine. Ay, hindi po. Para po akong lalaki. Ganon. Opo. Astig-astig ba? Jermaine, ano ang difference ng road bike sa racer bike? Ang road bike po at saka yung racer po, isa lang po siya. Ang mountain bike po yung magkaiba. Ito po yung road bike, pakita ko na lang po. Ayan. Ganyan po yung Ang road road bike, parang, Ayan. parang mountain bike din. Ang mountain bike naman po, usually po, panlaro po siya sa bundok. Ito naman pong racer sa, road po siya. Oo, pero pag tinignan mo, parang, siyempre ako, kung hindi ka marunong tumingin ng bike, ano yung Opo, pinaka masasabi mong kakaiba na, ay, racer bike yan? Is it the gulong ba? Sa gulong po, tsaka sa, po rin po, sa frame, sa gulong, at saka sa manubela. Kasi po, usually po, yung mountain bike po nakaganto. Yung mahaba po yung... Ang mountain bike, pahaba.
Opo, pahaba. Ang racer, ang road bike naman ang po, may pa ganon. pag ganoon. Opo. So ayan po, para po din ulit sa benefits ng ating mga tagapakinig, ang mountain bike, yung hawakan niya, pahaba. Tapos ang road bike, yung nakaparang sungay. Opo, parang Ayun. ganito po. Pakita natin, ganito. Mm-mm. Ayan, ganito po yung road bike. Ayun. May maliit po ako na bike dito. Oo nga. Yan. Oo. Yan po yung road bike. Kumbaga, may suspension yung mountain bike. Opo, yung mountain bike po, usually po, yung iba po, may suspension. Lalo na po yung pang downhill. Pero pag hindi naman po downhill, Mm-mm. hindi naman po siya, Ayun. So yun. Ang difference po ng bisikleta, wag tayo malito. Ako kasi nalilito ko eh. Sabi ko, pare-pares lang naman bike yan eh, di ba? Kasi ang naisip namin, pag nakakita ko ng bike na payatot, na matangkad, ang thinking ko mountain bike yan. So malay ko ba kung road bike yan or mountain bike? So yun, at least now we know. Thank you for that, Jermaine, ha? At least, naalaman na natin. Have you tried mountain bike din naman ba? Bali doon po ako nag-start sa mountain bike. Tapos nag-change na lang po ako kasi sa mountain bike po medyo maputik kasi. Oo. Natamad akong maglinis. Saka yung pyesa pag nasira. Madalas kasi yung semplang din po talaga. Pero hindi siya mas masakit kaysa sa road. Kasi pag sa road, sumemplang ka talagang punit talaga eh. How about BMX? BMX naman po, hindi po Hindi ako mo pa nakatry siya. ng BMX. Opo. Oo. Kasi parang sa mountain bike, 'di ba may certain kapag sa competition ba, Jermaine, meron naman yung height no nung saktong-sakto sa inyo. Meron po. Oo. Kasi syempre I've tried din sa mountain bike. Para nagpipilit ako yung height ng bike. Pinipili ko maliit ako tapos mountain bike. Kaya ako takot. Kasi sabi ko bakit hindi ko abot eh yung pedal Apo. eh. So sa competition Ano po, bababaan niyo po yung saddle. Tapos pag bibili naman po kunyari kayo ng bike, kailangan talaga kunyari po katulad ko po 5'3" ako. 2XS ako or kaya extra small. Tapos yung 5'5" small. Yun po medium. Meron din naman pong mga malalaking tao kunyari mga 5'8", gusto nila naka-small sila ng bisikleta pero dapat medium na sila. Ganun po. So pati yung bang gulong niyan may required sizes din ba, Jermaine? May sizes din po pati gulong po meron din po. Mayroon din pong may 26, meron din pong 30 sa road bike po. Oo. Ang alam ko naman po sa mountain bike 29er, may 26. Ang gulong. Jermaine, syempre competition. Lalo na you're representing the country. Lumalaban ka. Mahabaan yan na syempre pagbibisikleta. Syempre as girls, kaya yung mga babae, medyo pag matagal na, lalo na, hindi ba masakit? Masakit din po. Paano yung gano'n? Kasi, di ba yung parang usual ka nga lang na magbike, especially, di ba yung like sa mga mountain bike, medyo hard yung upuan, or pwede rin namang malambot-lambot yun. Di ba? Lalo na sa part mo na you're in a competition, parang medyo pag tumagal na masakit na. Paano? Talagang mag-invest din po sa magandang cycling shirt po. Sa cycling short din ba yun? Opo, may cycling shirt din po kasi na may mumurahin, meron din pong mahal. Siyempre pag mahal, medyo pricey po talaga. Pero naman, yung ibibigay naman sa iyo na comfort po nun, magtatagal po siya. Tapos kadalasan po dati naglalagay kami ng petroleum gel pero natutunan ko maglagay nung pau-pau. Ano parang yung ointment lang siya na yung ointment. Parang ointment lang siya na parang petroleum gel lang din po. Pero hindi siya masakit pag nilalagay mo sa singit. Kasi talagang pag tumagal na talaga ng 120 kilometer, dun mo na mararamdaman. Yung Yun po. Oo. Aside from that, of course, girls talk, women's talk, diba? Syempre, aside from that, lalo na kapag may competition, dumating ba sa point na you have your period, your dalaw? Tapos kailangan buwan ng dalaw. Oo, may buwan ng dalaw, tapos kailangan mo sumabak sa competition. Paano? May ganun ka bang case? Lagi po How do you mayroon. adjust? Paano? Syempre, tapos matagalan pa yun. Opo. Tuwing po yan, nangyayari po palagi yun sa SEA Games. Okay. So, suki ka na SEA Games, lagi ka may period, Opo, tsaka lagi po yung may competition na meron po akong period. Kaya ang ginagawa ko po, kailangan talaga iti-training mo.
Pag may menstruation ako, yung iba kasi ginagawa nila pag masakit yung pulso nila, Oo. hindi sila lumalabas, hindi sila nagti-training. Yeah. Kaya para sa akin lang po kasi baka mamaya marami din po kasi mga babae po rin talaga na hindi rin po talaga kaya. Mm. Ako naman po, ang ginagawa ko talaga, tinitraining ko po. Kahit may menstruation ako first day, kasi paano paglaro? Oo, Na nangyari sa akin nun, correct. parang titigil na lang ako, hindi na ako maglalaro dahil nga may menstruation ako. So, Oo. pinipilit ko po hanggang nasanay po ako. Pero, so the show Hindi must ko kasi go on. mabanggit yung baka meron kayong sponsor na. So the show must Sikat go nyo na lang po. on. Oo, kailangan lang talagang yung protection mo, ha? Kailangan ng Opo. ating protection ay bonggam-bongga para hindi mag-leak, o di ba? Para Opo. hindi pero buti hindi ka sinasakit. Kasi di ba, like meron mga PMS sa mga kababaihan, sinasakitan ng Opo. ulo or sakitan ng puso, dysmenorrhea. Paano yung gano'n? Wala ka namang gano'n na na-experience during the competition? Mas masakit kapag nag-stay lang ako sa bahay tapos wala akong ginagawa. Oo. Kasi pag nasa labas ka, malilibang ka. Mm-mm. Ang problema nga lang po nun, hindi ko lang po alam sa iba pa po, Mm-mm. kababaihan na katulad ko na Mm-mm. sa sports, kung tumitigil din yun sa kanila. Kasi sa akin, Oh. dapat di ba dapat mga 5 days? Yeah. Mga ika 3 days titigil na siya. Yun nga lang ang masama. Kasi pag may laro, talagang tumatiming lagi pag may laro. Kaya mahirap. Oo. Hindi Kaya kaya, nasanay na rin po ako. di ba yun na naging Yun lucky po. charm mo na siguro? Kaya ganyan. Alam mo, ito ha, syempre, Hindi po we're eh. just being, syempre yung usapan natin, di ba kalapag, like ikaw, in your competition, lalo na kung babae ka, hindi malabo eh. Nagsasaba ka ng ganyan tapos ma-experience mo. It's natural. But we really Opo. want to know, syempre sa'yo, Jeremy, lalo na ikaw sumasaba ka sa competition, para alam din ng mga kababaihan natin na ganyan na who wants to be into cycling, sports, darating talaga kapag babae ka, ganyan, may experience ka. During your training, Jermaine, meron bang unexpected na nangyari sa'yo? And what was the worst? Siguro po yung na-aksidente po yung partner ko nung 2021. Alam ko 2021 po yun. Talagang nabangga siya. Yun yung pinaka-worst sa akin na parang ayoko nang mag-bike. Oh, so malaki ang impact nakita sa'yo. ko kung gaano siya. Opo. Nakita ko kung gaano siya inararo talagang dinaanan. Galit lang yung driver. So hindi to sa competition. Ano naman po ito, training. Nagte-training po kami. Okay. Tapos mag-competition po dapat kami ng SEA Games. Malapit na po yung SEA Games nun. Actually, ilang buwan na lang. Oo. Tapos yun, nasira yung training ko kasi di na ako nag-bike. Isang buwan, tapos takot ako sa kalsada. Yun po yung pinaka-worst talaga pag hanggang inaalala ko pa rin. Oh my God. Kaya pag ngayon, siguro pag talaga, huwag ka na lang makipag-away kasi marami din talagang salbahe na driver. Kahit anong ingat mo minsan, akala kasi yung nakikita kasi ng mata nila sa kalsada Mhm. na nakikita namin, magkaiba. Okay. Kasi ang sinasabi nila, ang lawak-lawak ng daan, nasa gitna kayo. Pero hindi naman nila nakikita kasi hindi nga sila nakabike na lubak-lubak yung nasa gilid, nasa kanan. Iba po kalimitan ng nasa outer lane po. Talagang sira-sira. Oo. Pag tinitigan mo siya, ganun po. Oh. Kaya takot din po talaga din ako sa kalsada na. So yun yung sobrang naging po. impact sa'yo. Pero Opo, how did opo. you overcome? Buti na overcome mo siya. Lalo na nung time na sabi mo malapit na yung competition, yung SEA Games. Ang tagal ko rin po siyang na-overcome, ma'am eh. Pero wala naman po akong choice kundi nag-try po ako lumabas, pero palagi akong parang lumilingon sa likod kasi parang feeling ko lagi akong babanggain eh. Kasi nakita ko siya kung paano dinaanan ng sasakyan. I see. Kaya yun po, hanggang sa nagtuloy-tuloy naman po na-overcome po din siya. Pero medyo matagal, isang buwan ako hindi nag-bike. Tapos sa ospital ako nagbabike, kasama siya para indoor lang din po. Oo, kasi Para nga kahit medyo paano may hindi trauma. mawala yung pain. May May trauma. trauma, nagkatrauma po. Oo, mahirap Pero yun. yun po, na ko naman po siya. Pero ngayon po may takot pa rin kaya mas gusto ko mag-bike yung katulad po dito sa Subic, di naman po ganun kadami sasakyan. Pero yun, dati kasi talagang kahit saan ako pwede pero ngayon takot na rin talaga. Dahil ako dun sa kalsada. nangyari. Opo. Oo, kasi syempre may impact sa'yo yun, lalo na kasama mo talaga siya dun sa diba? Kagrupo mo Opo. siya. Yun talaga yung pinaka-worst. Jermaine, naisip mo ba na darating ang time na you will represent our country? At yung mga naimpundar mo na with your sports career? Ay, baka may bala ka na rin mag-invest. Meron tayong ML Home Loan, 'di ba? Kapag ganyan kasi ng mga atleta, 'di ba? Lalo na kapag nakagintong medalya ka, marami ring benepisyo tayong nakukuha.
Pero, again, sasagutin mo yan sa pagbabalik ng Sports Minded. Miss Jermaine, kamusta Jermaine? Okay ka pa ba sa mga tanong ko? Okay pa, ma'am. Oo. Masyado na ba akong nagiging nakaka-stress na ba? Hindi naman. Okay lang, carry lang. Eto muna, Opo. sige. Before we proceed sa ating slam book, yun nga, before we pause for a break, naisip mo ba na darating ang time that you will represent our country? Hindi po eh. Hindi. It Hindi never... po. Hindi po Kamsa- sumagi sa ano ko kasi ang focus ko po dati talaga is magtrabaho. Dati po kasi akong welder Oh. sa Pagbilao Power Plant. Ikaw, mga ginagawa mo, hindi pang babae, ah. Kasi sabi ko nga po, hindi naman ako ganun ka, parang hindi ako mahilig talagang mag-aral. Aha. Kasi mas dadadalian ako ng ganun, parang inuutos lang. Pag ito, gawin mo, ganyan. Yan, Oo, yan oo. po. Kaya napasok naman po ako sa power plant, kaya lang mas pinili ko po yung pagiging athlete po, tsaka military po. Kaya Oh. napunta po ako dito sa ano nito. So talagang wala sa isip mo. It just happened na ibinigay talaga sa iyo at yan ang iyong kumbaga nakadestined sa iyo, 'di ba? So saan ka Opo. na discover, Jermaine, at nabigyan ng break to represent? Na-discover po ako nung parang may challenge po sa Baguio, malayo din po yun eh. Pero nakalimutan ko na po yung pangalan nung nagkaroon po ng challenge doon. Tapos parang hindi ko po sure, pero parang top 5 po yata ako kasama ang lalaki. So sobrang dami naming naglaro. Top 5 or nasa top 10, basta po nasa ganun. Tapos doon po ako na-discover. Tapos yun po, sabi po nila, sumali-sali daw po ako. Nagtatrabaho po ako nun sa power plant. Pero marami din po ako sinacrifice. Katulad po nun, bala ko rin po sanang mag-ibang bansa kasi mas malaki po yung kikitain talaga ng pagiging welder. Pero dumating po yung point na, ay, gusto ko palang gusto ko po mag-bike, ganyan. Kaya nag-ano po ako, yung coach ko po dati, sabi niya, mag-apply daw ako military. Yung pala, trial pala ng national team. So, hindi ko po alam. Yun, pinasakay nila ako ng bike, pinagamit ako ng bike, pinahiram ako ng bike. Tapos yun po, nag-gold po ako, tapos nag-silver. Doon na po nag-umpisa akong maging national team noong kung hindi po ako nagkakamali, 2014 po. Ayun, and the rest is history. Kaya Opo. tuloy-tuloy na hanggang ngayon Opo. yung mo. Wow. So, 'di ba, hindi mo talaga alam kung anong po pwedeng mangyari sa kung ano yung future na nag-aantay sa 'di ba? Opo. Kasi hindi mo Pero lagi pong may choice. correct. You have your choice. But syempre, Opo. pinili mo rin 'to. So, pinili mo rin 'to landas na 'to and then you're giving your best to it, 'di ba? Ganun naman talaga. And since napili mo na nga ito, Jermaine, ano na yung mga naipundar mo with your sports career? Baka naman may bala ka na bumili ng properties kasi usually ganyan 'di ba? Ang unang iniisip ng ating mga athletes, ang ating mga 'di ba, yung ganyan na nagkakaroon ng chance na magkaroon ng ginto medalya bumili ng bahay, ML home loan para tulungan ka, 'di ba? Loan po ako sa ML loan. Oo. Parang Meron na ba? ano po, pinagawa ko po ng bahay yung mga magulang ko po sa Mindanao. Pero ako po, wala po akong sarili. Sa kanila lang po muna. Eventually, darating ka naman Inuna ko doon. po muna sila. Tama. Parents muna, tapos eventually Opo. yours. Oo. Yun, ba? Mabuting anak. 'Di ba? Utang po muna, utang. Naka-ipon po ng utang. Nako, okay lang yan kasi as long as basta ang importante, may pambayad ka at meron Opo. kang goal sa buhay, 'di ba? Jermaine, may rituals ka ba before the competition? May mga sinusuot ka ba or kinakain bukod dun sa nagkaka-period ka before the competition? Meron ba iba pang mga ginagawa mo na pampaswerte para sa iyo? Hindi naman po parang pampaswerte. Dati nagsusuot ako ng mga bracelet, mga ganun. Pero isa lang talaga yung magpapaswerte sa iyo. Yung laging mag-pray ka, Correct. gawin mo yung tama. Tama. Yan po. Exactly. So walang mga food ka na kinakain bago sumalang sa kompetisyon. Wala po, lahat kinakain. Ayun, nako. Ang dami ko pa ring magiging tanong sana sa iyo, 'di ba? Pero gusto pa rin nating magtanong naman ang ating mga tagapakinig. Jermaine, ready ka na ba? Let's get Apa. ready naman sa ating slam book. Slam Book. Slam Book.
Eto, sa sobrang init ngayon, Jermaine, sabi ni O'Neil de la Cruz, naranasan niyo po bang mauhaw o mawalan ng tubig sa gitna ng competition? Hindi naman po. Kasi meron po kaming, parang maatras po kami, kumukuha po kami ng tubig. Mm. Opo. Pero pag last 10 kilometers na po, meron na pong parang, ang tawag dito? Wala na ako. May rescue na, parang ganun. Last 10 kilometers po, bawal na pong mag-abot ng tubig. Yun na po yung rules. I Last see. 10 kilometer. Opo. So, kailangan ba pag yung puno ba talaga dapat? Or tamang Opo, tamang kasi- lang yung mabasa lang yung iyong lalamunan? Depende po. Pero kasi talagang sobrang init. 2 bottle po talaga yung Nauubos. ginagamit namin. Tapos punong-puno siya ng yelo minsan. Oh. Naku, hindi ka ba naiihi nun? Hindi ka ba Yun po yung nakaramdam problema ko. Lagi ako naiihi. So, Meron paano? po akong Mm-mm. marami po akong na-miss na medal dahil po sa Oh. pag-ihi ko po. Na-late po ako. Talaga? Kaya lagi po ako napapagalitan. Naku. Dati po. So, kailangan pala, no, paano pala yun pag ganun ka? Kasi di ba meron mga tao talaga na mabilis mawiwi maihi di ba? Konting inom lang So, yun yung isa sa siguro na hindi okay kasi nga, ang dami mong na-miss na, na medalya doon. Opo. Mm-mm. Mm-mm. Si John Manzano, para po sa inyo, is cycling better than running? Cycling po. Much better. Cycling po talaga. Mas Opo. better. Pero nag-try po ako mag-duathlon, mag-triathlon dati. Pero talagang cycling po ako. Pero kung darating naman po yung pagkakataon, sabi ko mga 40 siguro magta-triathlon po ako. Ta-try Kasi mo. sarili mong pace yun Mhm. Nalaban mo yung sarili mo. Oo. Kasi syempre, ikaw na mismo yun. Sabi ni Ryan ng Laguna, kailangan ba sa road bikes 5 saddle o yung upuan? Ano pa? Ulit? Kailangan ba yung road bikes ang saddle? Depende po depende po talaga din sa nakasanayan nyo. Pero ang ginagamit ko po kasi, Pro Shimano po, na saddle. Specific po siya na malambot po. Medyo malambot po siya. Tapos, komportable po ako. Ayun. Kasi kailangan talaga yun nga kanina, di ba? Iba't iba po kasi ang rin ng minsan din po, ang saddle din po kasi ginagamay siya ng mga, kunyari 4 months, 3 months, Oo. depende po sa tao. Oo. Lalo na po pag sapatos. Yun yung pinakamahirap. Talaga magpapalit pati ng sa sapatos? Sobra po, yun po yung pinakamahirap. Hindi ko po alam sa iba pero ang dami kong nakakausap na mga cyclist din na nahihirapan sila pagdating sa sapatos. O kasi baka Sobrang hirap. pag mamaya masikip yung sapatos, hindi rin maganda yung pagpedal Opo, mo, minsan di po ba? kasi iba-iba po kasi yung brand ng sapatos. Meron pong pag may masakit pala sa paa sa umpisa. Oo. Tapos later on luluwag siya tapos maging okay na sa paa mo. Ganun po. Kaya iba't iba po. Kailangan pala siguro wag yung bagong sapatos. Kapag bumili ka ng bago, lumain muna bago mo gamitin. Opo. Dahil di ba usually ganun pag bagong sapatos talaga masakit sa paa di ba? Opo. So pangit kapag nagpedal ka na nagpedal, naku, inabutan ka ng sakit ng paa, good luck naman. Si Marian Jose, makakabawas, I think she'd answer this one already. Makakabawas ba ng belly fat ang cycling? Yung calories siguro intake. Lumit naman yung tiyan. Nasa kinakain lang. Ralph Gokong, nagda-diet po ako at nagbabike po ako palagi ng 1 hour kada araw. Okay po ba yun? Para sa akin naman po okay yun dahil yun nga po, exercise din po talaga yung pagbabike. Pero syempre, kailangan din natin na yun sa pagkain natin, medyo limitahan din natin mga matataba na pagkain. Correct. Yun po. Si Gina Valle ng Tarlac, hindi ba nakakapagod sa likod dahil matagal ka nakayuko? Oo nga, di ba? Kapag nagbabike ka, nakayuko kang medyo nakabend ka. Parang sakit sa balakang nun. Depende rin po sa size ng gagamitin nyo na bike. Pero kung fit po sa inyo yung bike, wala pong mananakit sa inyo. O kaya pag bago po kasi kayong nagbabike, mas maganda siguro magpa-bike fit po kayo. Yun po yung ko. Kaya kung may kakilala po kayong mga professional cyclist, pwede po kayong magpaturo o magpatulong po. Papaano yung tamang sukat ng bike para sa'yo? So yung mga nananakit-nakit po na katawan at likod dyan, ibig sabihin hindi fit yung bike nyo, nakikibike lang kayo. Bike ka lang yung ginagawa nyo, kaya sumasakit. Pero kapag ikaw ay usual,
yung tama yung bisikleta at sukat sa'yo, walang sasakit pala. Ayan, coming from Opo. Jermin. Si JJ Paul, paano niyo po tinitake ang pagkatalo? Ang ganda ng tanong na yan. Tinitake po namin, bali po, as a athlete po, hindi na rin kami kasi nakikinig sa mga, mga, kumbaga, parang, mas marami po kasi nagsasabi na, pag nanalo ka, madalas, wala kang kalaban. Mhm. So, pag natalo ka naman, humihina ka na daw. Parang ganon. So, hindi na lang po namin sila pinapansin kasi syempre masisira din po yung mental health namin ng mga, lalo na po yung mga bata, mga bago pa lang po nagbabay. Sa cycling po talaga normal yan. At saka, alam ko po sa ibang sports normal Yes, po talaga that's yan. normal. Pero yun nga lang, hindi nila alam kung gaano sila nakakasakit ng mga atleta. Minsan kapwa-atleta mo rin yung pagsasabi sa'yo na hindi rin naman naglalaro. Minsan na Hindi nila alam. hindi rin nila alam yung cycling o kaya yung sa sports. Napakahirap po. Correct. Ang kalaban din po namin dito, mental. Mhm. Pag kasi yung mental health o kaya mental health mo yung naging Affected. kalaban mo bilang atleta po, sira po lahat ng laro mo. Correct. Sira. Naranasan ko po yan. Ang dami kong experience na ganyan. Pero dahil nga po, paano ko ba na parang matapang po ako, tsaka naharapin din po yung mga pagsubok tsaka problema. Hindi mo na Nakakaya pinansin. ko po. That's Opo. good. Oo, kasi hindi naman talaga mawawala yung ganyan eh. Kahit saan may bashing, kahit saan merong mga Meron po. negative na sasabihin sa iyo, 'di ba? Lalo na do sa mga tao na hindi nila alam kung ano yung pinagdadaanan nyo bilang mga atleta, 'di ba? I've interviewed Opo. a lot of athletes na same sentiments like you na alam mo yun, kayo binibigay your best for the country and yet meron kayo Opo. maririnig na mga hindi magaganda. Masakit nga naman yun. Ikaw nga lang na normal na tao na you're doing your best, makakarinig ka hindi maganda, masakit na. Lalo pa sa inyo that you're Opo. representing the country. And at least, di ba, yung mga ganyan, dapat masanay na talaga kayo bilang athlete. Put Opo. away yung Yun mga na lang negative. po, tatanggapin na lang Correct. po kasi pag dinibdib namin yun, kami po yung masisira. Exactly. Sipin nyo na lang, kayo pa rin ang itinadhana dyan, itinakda dyan at lumalaban para sa bayan. And we are proud of you, 'di ba? Yun na lang Thank you isipin po. nyo. Oo. Opo. Eto, sabi ni Carla Mindoro, nabanggit mo po ang bike fitting. Ano yung usual na sinusukat sa bike fitting? Arms and legs po ba? Bala ko rin po kasi magbike. Siguro po mas pinakamaganda po, yun nga po, punta po kayo sa, marami po kasi nagbabike fit ngayon. Mhm. Hindi rin po kasi ako pwedeng parang magbigay ng, baka ma-bash din po ako ng sa Opo. Meron na rin po kasi mga nag-aaral po ngayon tungkol po sa mga bike fitting, ganyan. So pwede. Magtanong Opo. na lang sila doon. Opo, marami sila Sir Mito Ilaga, napakadami pong pwede po kayong pumunta sa Shimano. Pero pag sa amin po kasi, katulad ko po na athlete na marami na pong, ang hirap na pong baguhin, katulad ng, kami na lang po ang nag-bike fit po sa sarili po namin. Adjust po ng upuan, sa stem naman po, sinusukat na lang po namin, tapos niraride po namin. Ganun na lang po yung ginagawa namin. Tapos nakaharap sa salamin habang nagbabike, nakaharap sa salamin para makita po Para namin. makita Pero yun. pinakamaganda po talaga pag bago pa lang po kayo nagbabike, much better. Hanap din po kayo ng magbabike fit po sa inyo. Ayun. Or So, kunyari, may pro po kayo na kilala, Kakilala. mga pro po. May mga marunong naman rin po na. mag-a-advise pwede. Opo. Ayun. So, if you really want to go into cycling or biking, ayan, pwede po kayo dyan. Baka kasi wala silang alam doon saan pupunta kapag magbabike fitting eh. So, at least they know now. Ayun. Sabi ni Vez Cruzit, gaano po ka-importante ang tools sa pagbabike? Napaka-importante po ng tools, lalo na po, hindi lang po tools, at saka katulad yan, interior, kapag naplatan ka, lalo na siyempre pag naka-disc brake ka, meron kasing mga Allen wrench po na tinatawag na kailangan din po talagang magdala. At saka inner tube, yun po. Kailangan po talagang magdala, napaka-importante po niyan, lalo na mamaya wala po kayong bike shop na mapupuntahan or kaya medyo malayo po kayo, nasa bundok po kayo, gano'n. Kailangan niyo po yan. Naayos. Sobrang importante po. Importante talaga yan, talaga. At saka, syempre, extra pera. Correct, Yun oo.
Nasubukan mo na ba, Jermaine, na nagpalit ng gulong habang nasa competition? Wala pa naman. Sa awa po ng Diyos, wala pa naman po. Pero kadalasan po nangyayari yan dahil sa ano po namin, sa training. Sa Hindi training. po talaga may iwasan. Oo, Kasi oo. hindi po ganun kagandahan yung mga kalsada natin dito sa Pilipinas. Siyempre, Sorry po. pag sa competition, kailangan maganda na talaga yung kalsada. Opo. Oo. Sabi ni Aubrey Lally, kailangan ba ng license para maging isang professional cyclist? Hindi naman po. Pero meron po kaming, ang pagkakaalam ko po, meron po kami UCI, para maging cyclist ka, talaga na parang accredited ka ng federation, meron po tinatawag na UCI license. Pwede po kayong kumuha nun sa Phil Cycling po. Pero po, pagiging professional cyclist naman po, siguro po pinakamaganda, pag may mga laro po na katulad ng National Championship, yan po, kumukuha po sila ng mga Philippine team. Yun po, kinukuha naman po yung gold, silver, at saka bronze po, kinukuha po yun. Yun po, pag nakapasa po kayo doon, automatic po magiging national team po kayo. Pag naging national team po kayo, yun po, magkakaroon po kayo ng slot, mapapadala po kayo sa ibang bansa. Yun po. Yun. Grabe. Alam mo, ang dami pa naming gusto itanong sa iyo, Jermaine. Alam mo yun, masyado kaming nako-curious kasi syempre alam mo naman ng biking, 'di ba? Talagang marami na ang nagbabike, marami na ang gustong mag into that kind of sport, pero wala na tayong oras eh. We're running out of time. Ang dami nating nakuhang infos kay Jermaine. Pero Jermaine, hindi pa dyan nagtatapos dahil meron pa tayong fast break. Fast break. Fast break. Fast break. Jermaine, hinga pang malalim, pero to mabilisan na lang to. Oo, baka kasi sabi ni Jermaine, ang dami palang tanong. Eto, Jermaine, mabilisang tanong para sa iyong mabilisang sagot. Speed or power? Power. Carbon or alloy? Carbon. Laban o bawi? Laban. Yes or no? Nakakapagod ba ang cycling? Yes. Complete the sentence. Di ako pwede mapagod para sa aking Pamilya. prutas o gulay? Prutas. No sleep or no food? No food po. From 1 to 10, gaano ka kabilis mag-bike? 5 lang po. What is your lucky number? 2. Paboritong ulam na prito? Isdang prito. Anong gusto mo sa pizza? May pineapple or wala? Meron po. City life or province life? Province life po. Anong motto mo sa buhay? Enjoyin lang yung buhay. Baka bukas mamatay na. More time or more money? Hindi ko napagandaan yun Okay. More time or more money? More money. Kahit di na ako mag-bike, basta madaming pera. Tama. Describe cycling in one word. Mahirap. Thank you so much, Jermaine! Kahit na mahiyain ka at nahihiya sa amin at nininervo sa aming mga katanungan, maraming salamat sa iyo for being a good sport sa pagsagot ng aming mga katanungan. And of course, Jermaine, bago ka namin bitawan, your final message muna dun sa mga nag-a-aspire to be like you, nag-a-aspire na pumasok din sa mundo ng cycling. Go ahead. Ma-advise ko lang po sa mga batang nag-uumpisa, siguro po, enjoyin lang po nila yung karera, wag po silang ma-pressure, galingan lang po nila at wag po silang susuko. Tama. Hanggang makamit po nila yung kanilang mga pangarap. Yun, go for the gold. Para doon sa mga parents na takot, madisgrasya ang anak, kaya ayaw payagan sa ganyang klase ng sports, Jermaine. Parang nahihirapan din po akong mag-advise dyan. Ikaw, ano na bang po ako, may anak na rin po kasi ako. Oh, ikaw. Ayaw ko rin po pag-bikin. Oo, go ahead. Ang ma-advise ko lang po, kung siguro po kung saan po masaya yung mga bata at safe naman po sila, yun po, mapayagan niyo po sila pero wala naman pong, katulad po niyan, wala namang bisyo yung mga bata. Kasi sa akin din po kasi, kung magkakaroon ng bisyo yung anak ko, papipiliin ko na lang mag-bike po. Yun po. Ayun, kasi siyempre iba pa rin yung bike. Opo. Maraming salamat sa iyo, Jermaine, sa pagsagot ng aming mga Salamat katanungan. At syempre, sa pagsama sa amin dito sa Sports Minded. Ayan.
Thank you so much also mga kabahagi and kawan sa pagsama sa amin ng ating professional road cycling racing cyclist na si Jermin Prado. Maraming salamat. Until next Saturday, mga kabahagi at kawan dito sa Sports Minded. I'm Kathy G. Always remember, as Tim Notke says, hard work beats talent. When talent doesn't work hard. Good day, everyone.